Welcome sa Tindig Pilipinas Podcast, first Zoom edition kung napapansin niyo po kami. Ito ang ating episode 10 at ang ating ilang tulog na lang, election na episode. Mm. Kaya kaming inaasahan na makatulong ito sa publiko kasi ito ay tungkol sa lahat ng bagay eleksyon. At ako ang inyong host na si Dr. Sylvia Estrada Claudio, na ang tawag sa akin si Doc Guy. At ang aking co-host ngayon ay isang kilala na rin ng mga tagapakinig ng Tindig Pilipinas podcast, si Kiko D. Yan, magandang umaga, hapon, gabi, kung anumang oras niyo po ito pinapakinggan o pinapanood. Ako po si Kiko Aquino D from yung Buhay, ang People Power Campaign Network at sa Ninoy and Cory Aquino Foundation. Kiko, pinalad tayo ng husto rin ulit, no? Ang ganda talaga ng Mm. podcast natin. Puro magagaling ang ating mga guest at grateful tayo always na ang ating mga guest ay pinauunlakan tayo. Lalo na ngayon, busy-busy tong dalawang to kasi involved sila talaga sa eleksyon, ano? Unahan Yes, oho, ang oho. pagpapakilala dun sa unang kagalang-galang nating guest today. Well, ayun po. So, thank you, Doc, guys. So, si Commissioner Louis Guiaho ay isang dating commissioner ng ating COMELEC, no? Sa totoo lang po, recently ko lang din po siya nakilala kasi nakasabay ko po siya sa isang event at talagang napaka-passionate po niya sa mga usapin tungkol sa election integrity, yung sistema natin sa election, yung mga patakaran surrounding our elections. So, talagang grateful po kami na napaunlakan po tayo ni Commissioner Louie Gia. Ako naman, ang ating second guest, matagal na akong bilib sa batang ito. Mas bata kaya Kiko, pero bata rin itong Actually, magka-batch po ata kami, Doc Guy. Kaso okay. si Cleve I think mas bata sa akin ng konti. Si Clive Arguelles ay isang political scientist. Siya ang isa sa mga CEO nga siya ngayon nung WR WR numero. numero, no? Hmm. Hindi ko alam na si Clive yung, nung una ko nakita yung WR numero, hindi ko alam na si Clive pala yon. Pero nung binabasa ko na yung una nilang report na nabasa ko pa, kakaiba. Hindi lang siya survey, ang ganda nung paraan at ang ganda ng mga tinatanong at mukhang reliable yung survey. So, sino tong WR numero na to? Parang magaling ah. Nung nalaman kong si Clive, di mas lalo akong bumilib sa kanya, no? Binabanggit ko nga kanina na ano dalawang matanda at dalawang bata yung ano yung show kaya matutuwa kami mga matatanda na ewan ko kung pagtutulungan natin yung mga bata Louie, pero sige, tatawagin ko kayong Louie dahil pareho namang maputi ng ating buhok, no? So, Oo nga simulan po. ko yung isang tanong na ewan ko kung simple lang, Louie, pero palagay ko ay mahirap sagutin. Ano ba talaga ang papel ng eleksyon dapat sa isang demokrasya katulad ng Pilipinas? Well, kasi pag sinabi nating demokrasya, di ba, yung nasa tao ang kapangyarihan ng pamahalaan. I mean, ganun lang ka simple yon. Pero paano nagiging totoo yung ganung klasing sitwasyon na nasa tao ang ugat ng kapangyarihan ng pamahalaan? Eleksyon, di ba? Kasi yung eleksyon ay pamamaraan upang mamili ang mamamayan kung sino ang hahawak nung kanilang kapangyarihan, di ba? Ang gobyerno kasi parang agency yan. Ibig sabihin, kinatawan lang sila ng taong bayan. Paano ka magkakaroon ng kinatawan? Yung proseso, yung eleksyon. Ngunit kahit na may eleksyon, ang totoong kapangyarihan ay nasa taong bayan pa rin na temporarily nilagak sa mga sa mga hinalal sa pamahalaan. So ganun lang sa tingin ko ang ibig sabihin ng eleksyon sa demokrasya. Ito yung pamamaraan upang maging totoo yung prinsipyo na
sa isang demokrasya, ang tunay na kapangyarihan ay galing sa mamamayan. So, bali, ang intindi ko rin, ano, parang, okay, tayo ang isang demokrasya, pero meron mga institusyon tayong nagpapatakbo ng lipunan, di po ba? At ayan na nga yung sinasabi niyong gobyerno. Pero sa loob po ng gobyerno, iba-ibang klaseng gawain po yan, no? Mhm. Iba-ibang institusyon. Kaya ako sumusunod sa inyo, meron akong gustong, ano eh, gusto ko magtaray Louie or former Commissioner Louie kasi ah, ang mga institusyon meron siyang function, merong tungkulin, no? Kaya kaya natin dapat sa eleksyon pagpipilian ng maayos kung sino yung nandun kasi siya ang gagawa nun, 3 taon o 6 na taon siyang gagawa nun, di ba? Kaya ang gusto kong sabihin ay pwede ba kung mag-i-elect tayo ng senador, anong function nun? Di ba, commissioner, ang function nun, gumawa ng batas. Kaya yung mga sa Senado, hindi po ba? At sa ano? Kaya kung magaling po sila sa entertainment, baka hindi naman sila magaling gumawa ng batas. Natatawa na kayo. Totoo po yun. Ano? Ah, ah, Tama po yun. Ang pamahalaan po ay sa kanya po na di-discharge yung tinatawag nating kapangyarihan ng Estado. No? Na galing sa mamamayan, pero dahil mahirap naman na diretso sa mamamayan, may pamahalaan ka. At ang pamahalaan ay may mga iba't ibang institusyon, kagaya nga ng sabi nyo, at kanya-kanyang, ang tawag natin dyan, specialization, kung ano yung dapat maging papel at yung gaganap ng pag-discharge ng kapangyarihan. Kung gagawa ng batas, dapat marunong gumawa ng batas. Kung magpapatupad ng batas, yun yung kanyang dapat gawin, magpatupad ng batas. Kaya nga ako kung minsan inihinantulad ko ang eleksyon talaga na para ang sa isang pag-hire ng mga empleyado. Dahil sa totoo lang, pag-eleksyon, di ba, parang hiring season yan. Tayo yung mga boss, yung mga employer, at ito yung panahon kung saan pipili tayo ng mga empleyado natin sa pamahalaan. At kung pipili ka ng empleyado sa pamahalaan, alam mo yung posisyon na paglalagyan mo sa kanila. Halimbawa, may karinderya ka, pipili ka ng tagaluto, sino ang pipiliin mo? Yung marunong magluto. Kasi kung ang pinili mo sa posisyong tagaluto, marunong mag-drive pero hindi marunong magluto, hindi kikita yung negosyo mo. So, ganun din siguro yung ating dapat maging perspektibo pag tayo ay nag-hire o kaya kumukuha ng empleyado. Kaya nga yung filing ng Certificate of Candidacy parang job application period yun, di ba? Na nagbigay sila ng application form at kung tutuusin yung campaign period, ano ba susunod sa application ay di ba't i-interviewin sila? Yung kampanya parang nag-i-interview tayo para malaman natin kung sino yung karapat-dapat. Ang problema nga lang sa ating political culture siguro ngayon, kung sa interview, yung boss yung nagtatanong, yung employer, kung ano yung, dahil alam mo yung posisyon, alam mo dapat yung gusto mo at ibig mong mangyari at ibig mong gawin nung taong iyong hinahire doon sa posisyon, kaya tatanungin mo kung ano yung kakayahan niya, ano yung karanasan niya, ano yung napag-aralan niya para ma-discharge niya yung trabaho niya ng tama. Dahil maglulugi yung negosyo. Parang ganun yung mangyayari. Kaya lang, kuminsan, hinihintay lang nating magsalita. Ngayon nga, buti nga kung magsalita, hinihintay nating sumayaw yung mga nag-a-apply ng trabaho sa pamahalaan. So, medyo hindi ho ata, o hindi po natin malalaman kung magaling silang gumawa ng batas o kaya magpatupad ng batas. Baka magaling lang sila sumayaw, Commissioner. Kung minsan pag nakontento na po tayo na gano'n yung ipakita natin, iha-hire natin sila para gumawa ng batas. Paano kaya yung ating bayan, no? O Mm-mm. kung sakaling maliit na negosyo, paano kaya yung kikitahin ng ating negosyo kung ganon yung klasing pagpili meron tayo at pag-assess
ng pagtansya ng kakayahan ng ating mga hina-hire. So sa akin ang election kasi parang hiring season yan eh. Mhm. Na ang kontrata nila 3 taon. At kung magaling yung ating hinire noon, di pwede nating i-renew yung kanyang kontrata. Ngayon, pag hindi, dito yung may karapatan tayo o kapangyarihan tayong palitan sila. Yun yung ideal sana po. Bago ko ipasa kay Kiko ang mga tanong, ano di ba Kiko, Commissioner Louie or Louie, parang pag sinasabi sa akin na, ay, gusto kong iboto si Idol. Oh, wala naman akong pinatatamaan pero maraming idol na nagna number one ngayon at number two at three at four sa survey ng Senado ha, halimbawa. Iboboto ko si Idol kasi mukhang mabait, mukhang malalapitin, mukhang matutulungin. Anong itutulong niya sa'yo? Pumunta ka sa DSWD. Alamin mo muna kung marunong gumawa ng batas si idol mo, di ba? Hindi naman ito game show na pagdating niya sa Senado, pupunta ka araw-araw doon para mag-compete sa contest, para magkaroon ng pera. Oh, sorry. Nagtaray na. Okay, ikaw na. Ikaw na. Yan po. So I think yung malinaw po sa diskusyon natin ngayon, di ba? Napaka bigat ng tungkulin ng botante tsaka ng hinahalal po natin, no? Tsaka medyo ano ho yung metaphor nga po natin, parang job interview po yung proseso natin sa pangampanya, yung boss, yung lahat tayong mga botante ay yung mga boss. Not to say that that reminds us of a politician that I like. Tsaka yung ano po, yung mga tumatakbo, yung mga kandidato, sila yung nag apply. Pero siguro yung main focus mo ng podcast natin ngayon ay yung vote buying. Tsaka parang sa metaphor na yun, medyo naguguluhan, medyo malabo na siya, di ba? Kasi parang nagkaroon ba tayo ng isang job interview kung saan yung nag-apply ng trabaho, magbibigay ng sobre sa boss para ma-hire siya. Parang wala pa ata akong nakikitang ganong job interview. Pero siguro po, Com Luis, siguro first question lang po para ma-gets po natin yung topic. Ano po yung vote buying? No? So, paano po ito um, iniintindi ng karaniwang botante or ng karaniwang mamamayan? Paano po ito iniintindi ng COMELEC nung nandun po kayo or kung paano siya iniintindi ngayon? Tsaka paano po ito um how does vote buying po affect yung kondukta ng isang halalan? Bakit kino-consider ito na masama? Well, unang-una siguro, no? Ako kasi personally, dalawa yung aking pananaw sa vote buying. Pag ikaw binayaran mo ang botante upang iboto ka, vote buying na yon. Sa akin kasi iba pa yun sa technical na definition Mm. ng vote buying, hindi yung pwedeng maparusahan ayon sa ating batas, no? But any attempt to really use money, influence voters para makapagdesisyon sila ng ibig nung bumili ng boto, vote buying na yon, no? So yon. Ngayon, meron namang technical definition yung vote buying, yung ayon sa batas. At ito siguro yung ang magiging perspektibo ng mga taga-COMELEC pag nagdi-discharge sila ng function, yung legal definition ng vote buying. Unang-una, ang technical definition nga to, any act that will act of giving money, pagbigay ng pera, pagpangako ng pagbigay ng pera, pangako sa pagbigay ng trabaho o kahit anong expenditure sa botante para maimpluwensyahan ang kanilang pagboto o di pagboto, vote buying yon. No? I mean, ganun yung bata. Kaya lang, may technical na definition yung kandidato. Ang nasa batas kasi natin, yung kandidato dapat nag-file ng certificate of candidacy Mm. o kaya at hindi o kaya nag-file ng certificate of candidacy, naghain na at campaign period na. So ibig sabihin, kung bago ng campaign period, technically walang vote buying dahil wala pang kandidato ayon sa ating Mm. batas. So hindi mo mapapanagot yung bumili ng boto at yung nagbenta ng boto sa ating ordinaryong definisyon kung hindi pa siya panahon ng kampanya, yung tinatawag na campaign period. So yun yung mahirap doon. Pangalawa, isa pang sinasabi ng vote buying kasi, yung purpose talaga ng pagbigay ng boto
para ma-impluensyahan siyang magdesisyon ayon doon sa kondisyon ng pagbigay ng boto. So in other words, yung state of mind nung nagbigay at nung tatanggap dapat mapatunayan. So medyo mahirap at maraming mga kaso na hindi na dismiss. Although merong mga tumulak na kaso, no? Dito sa vote buying, no? So yun yung pagkakaiba nung ating pagkakaintindi ng vote buying saka yung pwedeng magkaroon ng risk ng accountability, legal accountability doon. So yun yung parang short na kuha ng vote buying. Ngayon, ano ang impluwensya ng vote? Well, ang premise kasi ng genuine democratic election na tinatawag ay yung malaya na pagdesisyon kung sino yung iboboto, no? Free vote. Kaya nga yung election, di ba, usual na adjective na ginagamit, free and fair. Yung free election, ibig sabihin, libre ang mga tao laban sa threat and intimidation at voter bribery, yung undue influence. So, pag merong vote buying at nagiging ito ang dahilan ng pagboto at yung naging resulta sa election, medyo dagok yan sa integridad ng election, sa election integrity. Dahil hindi naging malaya ang proseso ng pagpamimili ng mga ng mga botante. So yun yung epekto ng vote buying. Nadagukan ang integridad ng election. Okay. So, kung may medyo philosophical question po ako. So, baka pagpigyan niyo na lang po ako. Pero kung yun nga po so yung problema po ng vote buying, halimbawa, ay naimpluwensyahan yung pagpasya ng botante, no? Hindi na siya nagiging malaya. Pero talagang sanay naman tayo na gumagastos yung mga kandidato sa kampanya, sa mga campaign ads o iba-ibang forma ng communication. Yung iba pa dyan, hindi na nga, baka hindi na nga makatotohanan, may mga misinformation na pinapakalat na may kinalaman sa eleksyon. So parang minsan iniisip ko, hindi ba mas makikinabang yung mga botante natin kung idiretso na lang sa botante yung mga ginagastos doon, but pinapadaan pa sa mga ad agencies tsaka sa mga television companies yun po. So parang bakit yun po? Ano yung pinoprotektahan talaga natin pag sinasabi natin na okay, yung bawal na bawal talaga yung vote buying? Well, ayaw kasi nating maging dahilan ng pagpili yung pera at yung Mm, konsiderasyon ng pera. So yun lang mismo medyo anomalous na yun. Sinira na integridad ng halalan. Pangalawa, at secondary ito, hindi magiging patas ang eleksyon mm, dahil ang makakagastos lang yung may pera, no? mm, Hindi siya patas sa mga maaaring kumandidato na walang ganong kalaking halaga ng pera at hindi nasusuportahan ng let's say ng may pera itong mga kandidatong mm, ito. Election becomes less competitive, which is mm, anathema to a genuine democratic election kasi ang election mm, naman talaga dapat competitive. Kasi mm, para mm, kay pan para kay pa na nag-election ka kung wala hindi naman siya competitive, no? By nature competitive. Kaya nga hindi ako naniniwala doon sa election na walang kalaban, no? mm, At ang mm, mas masama pa doon, yung inareglo na bago pa Mm-mm. mm, mag-eleksyon kasi ibig sabihin yung mga elites ang nagdesisyon kung sino uupo, no? Mas Yeah. mas 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 mm, masama 'yon. Pero balik tayo sa vote buying. Um, pero ang mas malaking anomalya doon kasi pag yung mayaman lang at may pera ang may pagkakataong manalo, ibig sabihin losing end din yung mga botante kasi nababawasan yung pagpipilian nila. Kumbaga, yung pwedeng maging kwalipikadong kandidato mm, pero walang pera ay hindi siya malalagay sa balota dahil hindi na siya tatakbo kung sa tingin nila kailangan maraming pera. So dalawang kanya, no? Tingin ko secondary ng primary is that talaga intrinsically hindi tama na maging mm, impluensya ang pera
sa pagpili ng tao. Pangalawa na lang yun, yung less competitive yung election. Ah, Okay. Louis, yung dun sa legal definition, bigla ko tuloy naisip yung tanong na, bawa ako ay incumbent, na executive hindi incumbent na senator. Kasi yun na nga, hindi naman nagbibigay ng ayuda. Dapat ang senador, alalahanin, mga voters, hindi sila nagbibigay ng ayuda. Batas dapat ang ibibigay sa inyo ngayon. Pero yung executive na nag-oversee ng ayuda, ibig sabihin kahit during the election period, kung part ng official function niya yon, tuloy-tuloy yung ayuda. Okay ba yon sa ilalim ng COMELEC? Okay, unang-una merong batas against release of public funds in general. No, nasa Omnibus Election Code natin 'yan. 45 days before election. Hindi pwedeng gumastos ang gobyerno or kumuha sa pondo ng gobyerno ng pamahalaan ang sino man, no? Hindi kailangang kandidato. Kung sino man, kung ito ay gagastusin sa public works. Mm-mm. Pangalawa, sa ang nasa batas kasi ang problema din yung batas natin 1985 vintage no? Mm-mm. Nauna pa kaysa sa Constitution. So medyo pa pagka Mhm. kwan din yun, hindi siya angkop sa mga realidad ngayon. Okay, but ang sabi niya, gastos para sa DSWD. Pero ang ibig sabihin nito, ang naging interpretasyon na, ito yung mga social services. No? Hindi maaring maggastos. Pangatlo, yung pang-housing. Mm-mm. Okay, nasa omnibus election yan, yung pamahay. Ang nasa original na batas, budget para sa Department of Ministry of Human Settlement nung panahon pa ni Kwan. Lumanga na nga yung batas. Pero yon sa housing, no? Unless makakuha ng exception from COMELEC, no? Ang exception naman doon kung let's say talagang kailangan na na mag-release dahil ito ay kailangan ng taong bayan, wag lang gamitin ito sa pangangampanya. At alam ko yung resolution ng COMELEC ang nandoon hindi dapat naroon doon yung kandidato, walang mga posters or tarpaulin yung mga kandidato pag nagkakaroon ng bigayan kung sakaling nagkaroon ng exemption. Pero ang general rule sa batas natin, hindi talaga dapat mag-release ng public funds unless may exemption. At gusto ko lang i-connect no doon sa vote buying kasi pag sinabi nga nating vote buying, parang ito yung galing sa bulsa ng kandidato o nung sumusuporta sa kandidato. Pero sa aking layman, yung kinuwento ko noon, layman definition ng vote buying, Mhm. technically, pwede, well, not technically, but pwede rin itong manggaling sa gobyerno, lalo na sa mga Mm. incumbent, no? At mas masahol pa nga yun kasi Mhm. to promote your election fortune, ginagamit mo pondo Pondo ng na. pamahalaan, 'di ba? Mhm. Disguised as public service, no? Um, Kaya nga lang, ang hirap nga ding i-define, bigyan ng guhit ito kung ano yung talagang Mhm. governance giveaway or kaya yung pangangampanya. Mhm. Pero kung minsan nga sa akin lang pananaw at sa akin lang ito nagiging obvious kasi bakit biglang lumalaki ang budget kada election year compared to a Mhm. non-election year? Para saan pa yon, no? So, yon. Ngayon, itong election na to, ang alam ko lang, ang ginawa ng COMELEC, although nagbigay ata ng general exemption doon sa mga usual na ayuda, yung AIX, Mhm. TUPAD, at meron pang isa, no? Uh, 10 days before election, absolute ban. Hindi Mhm. pwedeng Okay. magbigay. At pag nagbigay, considered as violation of that provision. Yung Mhm. Section 261 O kung hindi ako, no, V kung hindi ako nagkakamali ng So, Omnibus. to clarify lang po, yung ganong, kung magbibigay ng ganong ayuda sa period na yun, violation pa rin po siya, pero hindi siya considered vote buying. Ibang Ibang, violation po siya. ibang Tama po ba? crime.
Ibang Yung crime po vote siya. Oo. buying is punished by one provision, no? Yung section Mhm. 261A and B. Ito Mhm. section 261V ata yung Mhm. release of public fund. Meron din yung section 261O, yun naman paggamit ng kandidato sa mga pag-aari ng gobyerno, yung paggamit ng sound system, paggamit Mhm. ng let's say yung auditorium ng Okay. Mhm. munisipyo sa pangangampanya, paggamit ng transportation Mhm. ng gobyerno sa pangangampanya. Mm. Yung release of public fund, kahit hindi ginamit sa pangangampanya, Mhm. bawal ang pag-release noon. Hindi kailangan ginamit sa pangangampanya. Basta within the Mhm. 45-day period, without exception, bawal yon. Okay. Kung baga, kung magpapantansya ako, kung ang COMELEC ay gawin lang ng lahat ng, kung may police power ang COMELEC na pwede nating hulihin lahat ng violator, tapos na mga political dynasty. Kasi lahat ng, ano naman, nagtaray na naman ako dito. Pero siguro po, medyo nerdy question po ulit. Pero parang matanong ko lang po, kasi yung legal na definition po natin ng vote buying, parang napakaraming loophole nga po. I don't know kung fair na term yung loophole. Pero yun, na parang okay, bawal magbigay ng pera sa botante kung kandidato ka. And then, yun yung mag-uudyok sa kanya na bumoto. Pero kung before the election period, hindi ka pa kandidato, alala ko nung 2022, may isang opisyal na yun yung ginamit na palusot dahil hindi pa nagsisimula yung campaign period para sa local. Pero ever since, may ganong mga butas na po ba yung election code natin? Or may bago bang mga parang decisions na binaba ng halimbawa ng mga korte na nag-create ng mga ganitong loophole? Or yun po, parang ever since ganong kalala na po ba yung sitwasyon? Well, una yung punto na kailangan mong patunayan yung state of mind na yung Mm. intention for Mm. vote by. Matagal na yon, Opo. no? Since Opo. ganun talaga yung naging definition ng vote buying, no? Ngunit itong hindi applicable sa hindi pa kandidato, nagsimula yan nung pag-implement ng automated election noong 2010 dahil noong Mm. 2007 nagkaroon ng batas na ang nagsasabi pag ang COMELEC ay gumamit ng automated election na kung saan kailangang i-advance yung deadline ng filing ng certificate of candidacy. 'Di ba? Kasi dati, dun sa siguro kami lang ni Ma'am Guy ang nakakaalala noon na ang deadline ng filing ng certificate of candidacy ay yung araw bago ng campaign period. Yung one day before the Mm. campaign period, Mhm. yun yung deadline. So kung 45 Okay. days, yung deadline is the 46th day. Mhm. March, kung sakaling ngayon yon yung March. Ngayon, kailangan i-advance ng COMELEC yung schedule dahil sa pagko-configure ng makina, Mhm. kasi dati hindi mo naman ini-imprenta o kasama sa imprenta ng balota yung pangalan ng kandidato. 'Di ba nga mga Mhm. Mhm. blanco lang naman yung kwan eh at isinusulat yung boto. So ngayon, kailangang i-advance. So technically, kandidato na sila kung nag-file sila ng certificate of candidacy. Ganun yung Mhm. dating batas. O, noong Mhm. 2007, ang sabi niya, okay, in advance, kung hindi napalitan yung batas, kandidato na sila October pa lang. Mhm. Mhm. Oh, pero ang sabi sa batas kasi, pero yung dahil in advance mo lang yan dahil sa para mapatakbo yung munang maigi yung automated election, hindi sila maituturing na kandidato kahit na nag-file sila ng certificate of candidacy hanggang sa simula ng campaign period which is 90 days before election kung national, senador at party list at 45 days before election kung local candidates. Nilagay nila intentionally yung Mhm. condition na yon. Kung hindi sana nilagay yon, kandidato na ang turing sa kanila kahit ayon sa batas Mhm. by the time na nag-file sila ng certificate of candidacy. So sir, So, kung tama po ba, kung ma-repeal lang po yun, kumbaga turing kandidato na sila the pag-file pa lang moment ng na mag-file certificate sila? of candidacy. Oo. Yes. Oo. Kasi yun naman yung Okay. definition sa Omnibus Election Code. A candidate Okay. is someone who filed his certificate of candidacy.
siguro yung unang tanong lang, paano, or siguro you can spin this in a number of ways, no? Pero yung sa akin, paano iniintindi ng mga Pilipino, ng mga na-interview nyo, yung vote buying, both yung research nyo nung 2016 at kung meron ka pang ibang pananaliksik na ginawa. Tsaka siguro pangalawa, siguro more specifically yung curiosity ko, parang sa atin na ano, 'di ba? Sa ating mga nerds kasi parang sumasang-ayon naman tayong lahat na hindi magandang bagay yung vote buying eh. Pero I wonder kung tayo-tayo lang ba yung may ganung paniniwala or bagamat widespread yung vote buying, nakikita ba ng mga tao na isa itong parang necessary evil or positibo ba yung pagtingin sa kanya? So, siguro yun. So, ano yung vote buying? Paano siya iniintindi ng mga kababayan natin? Tsaka, yun, yung, kumbaga, yung normative side na kung mabuti ba siya o mali. So, yun. Yeah, malaki yung questions, malaki questions ni Kiko. But I think yung unang for me yung pag-uumpisaan ko is that mahalaga na unang-una maging malinaw na um, mali, 'di ba, yung vote buying, and tingin natin meron siyang harmful na effects doon sa demokrasya because na-undermine niya yung kapasidad ng isang mamamayan na mag-decide base sa sarili niyang kagustuhan. So parang undue influence siya sa isang voter. And we do want to eradicate, if not minimize, yung vote buying. And bilang mga researchers, tingin natin napaka-important na intindihin yung proseso ng vote buying. Ano siya para sa mga tao sa ibaba, parang anong pagkakaintindi nila sa vote buying, 'di ba? So parang the first step to solving the problem is knowing the problem, no? And yun nga, maraming mga haka-haka tayo kung ano yung vote buying. So mula doon sa 2016 na study ng Vote of the Poor ng Ateneo Institute of Philippine Culture, no? So yung principal investigator namin si Doc John Aguilar. Maganda yung design nito kasi may survey. This was a survey done by SWS, no? And then merong ethnographic component yung same na study. So yung survey, nag-feed siya sa ethnography. Yung ethnography, nag-feed din dun sa survey results. Nationwide na survey yon. Pumunta kami sa iba't ibang lugar. Ako personally, kapartner ko si Dr. Leloy Claudio. Sa Tatalon. Kilala ko yun, Clive. I think may relationship po kayo. uh, So kami ay sa Tatalon, Quezon City. And then yung mga iba naming partners, isang estudyante ni Doc Guy, si Dr. Veronica Gregorio, no? Doc Nikki. Siya ay sa Tacloban, no? So in fact, yung mga pinuntahan naming mga lugar noon, may iba't ibang qualitative na dahilan din, no? Parang ito ay isang disaster, parang just survive a disaster, Tacloban. Yung Tatalon, Quezon City, isa siyang urban poor community eh. So ang tingin namin sa kanya, siya yung parang representation ng typical na urban poor community sa ating bansa. Meron din kami pinuntahan sa Zamboanga City na komunidad, nagre-represent naman ng parang post-conflict na area, or hindi, kung di man post, nakakaranas ng conflict. And then merong isang rural community sa Quezon, no? Quezon province, no? At saka isa pa sa Camarines Sur. So nagre-represent naman ng rural poverty. So kaya siya vote of the poor kasi parang iba't ibang aspeto ng pagiging mahirap at anong tingin nila sa vote buying. And ang isang pinakamahalagang finding is that yung vote buying para sa ating mga kababayang mahihirap ay may iba't iba silang dahilan kung bakit nila ine-entertain yung pagbenta ng boto at yung pagbili ng boto. In many of these communities, no, ay acceptable para sa kanila yung vote buying. And parang gumawa kami ng acronym para sa mga mahihirap na Pilipino noong 2016 nung ginawa yung study na to, BREAD, no? Sinasabi namin na BREAD, ito yung list of reasons, main reasons kung bakit acceptable para sa mga mahihirap na botante yung vote buying, no? And very important, no? Sorry, bago ko pumasok sa BREAD, na empirically established naman na sa mga survey experiments na poor voters yung primary target ng vote buying. Syempre, ano naman to, I think common knowledge, pero I also want to point out na maraming pag-aaral na tinry i-verify kung talaga bang disproportionately targeted yung mga mahihirap na botante. And the answer is yes, no? So number one ay
nakikita na yung pagbebenta ng boto ay para siyang form ng kaya mo tatanggapin kasi biyaya siya, no? Parang it's a blessing, it's a form of help. Mahirap yung buhay and then may nag-offer ng pera, you take it kasi yaya siya, no? Galing sa, in fact, parang ano it doesn't matter kanino galing. Ano lang, kinakarakterize lang siya ng galing sa mga tao sa taas, no? So reflection nung parang notions nila na hindi naman equal yung society, may gross inequality, mga nakakataas, nakakayaman, no, nakakaangat, no, nagmumudmud ng pera sa pamamagitan ng vote buying, and that's biyaya. Ikalawa ay tingin sa kanila, and ito very interesting sa akin to, ay yung R naman sa bread ay rightful money. Ibig sabihin ay etong pera na to actually para sa akin naman to. Personal ko tong na-witness sa mga interviews na ginawa namin, halimbawa sa Tatalo, napaka-interesting na sinasabi nila na nagbabayad naman akong buwis tapos bulok naman yung serbisyo ng pamahalaan. I'm just taking my share, no? Parang it's a season for you to collect also the money na binabayaran mo din, no? So, aware sila na may value added tax, no, na sa kada binibili, so parang binabawi lang nila. Aware sila na very corrupt yung mga local politicians in particular, and therefore ito yung share nila kasi hindi lang yung mga politiko yung kumikita sa kaba ng bayan, dapat mamamayan din. And then yung E naman sa bread ay yung earned money. Ito naman na mas transactional, that they think that it's purely a transaction that they entered into, no? Merong lumapit sa akin, binibili yung boto ko, and then binibenta ko yung boto ko, and then yun. So I think ito yung mas prevailing na notion ng mga yung parang popular representation of vote buying, no? Etong klaseng explanation na to. And then the last two ay yung A, accessible money, na at saka dead money yung letter D. Yung accessible money or available money para sa kanila ay hindi na din nila pinag-iisipan pa. It's not a complicated question. It's money, no? And the point is that kahit saan yung source, basta yung barangay nila nalapitan ng pera or material goods, no, you accept it because life is hard as it is, no? And it can be easily spent for, what the family needs, no? Mainly food actually, no? Isa sa mga key findings namin, mainly food yung pinagagamitan ng vote buying money. So makikita mo talaga na immediate need, no? Yung pinagkakagastahan. And then lastly, yung dead money. Dead money kasi para sa kanila, medyo may konting Catholic or Christian discourse na makasalanan yung pera na yon, no? So meron ding mga nagbebenta ng boto na para sa kanila masama yung pera na yon, and because of that, hindi mo siya pwedeng gamitin din para sa magandang ends. So, dapat ipangtaya mo siya sa sugal, ipangtaya mo siya sa wedding, huwag mo siyang ipangtaya sa pamilya mo kasi baka sumakit ang tiyan nila. Hindi siya magandang bagay. It's a pact with the devil, and therefore, you also use it for just bad purposes, no? Medyo bisyo yung dating, no? So, ilan yan, and I think I'll stop there muna. Pero napaka-interesting nung mga na-unearth nating mga reasons for vote selling. Luina, nagkaroon in the last presidential election, may isang kandidato na medyo naging controversial yung sinabi niyang tanggapin yung kung ano man yan, pero iboto pa rin ang konsyensya, no? Ah, matutukoy ba nung halimbawa may ward leader diyan o kung ano sa barangay o kung sa lugar mo tumanggap ka nga halimbawa matutukoy ba niya talaga kung sinong naboto mo sa sistema ngayon? Di ba Okay. yun? No way naman na makasama niya ikaw dun sa polling area. Okay, pag titingnan niyo po, no, ang isang kwan dyan talaga, ako ang titingnan ko diyan yung configuration ng kwan, ng polling place, ng classroom. Siyempre may instruction yung ating mga school heads na sila parang deputized officer sila ng COMELEC at sa mando din ng local COMELEC na i-design yung polling place na kung saan yung lugar na kung saan sumusulat ng boto yung matao ay malayo sa bintana. Mm-mm. Okay, may mga
narinig ako na mga pamamaraan kung saan yung mga watchers ng kandidato ay talagang hindi yung watchers na nasa loob, kundi yung mga umaaligid-aligid, dumadaan yan sa mga bintana, kung titingnan nyo, usually eskwela, yung polling Opo, place oo. natin, at nilalagay at nakikita nila at nasisilip nila so kung ganon maaari, no? But that is not supposed to be the rule. So, pwedeng meron lang mischief siguro na mangyayari kung mangyayari yon. Pero ang design kasi, dapat hindi masisilip. Then again, dependent din yon yung sa mismong resources. Baka maliit lang yung pag nakita nyo yung mga polling place natin sa ibang lugar, napakaliit, napaka-cramped. Oo. So yung posibilidad na masilip at pwedeng sadyaing silipin, Mm-mm. maaaring mangyari yon. No? Mm-mm. So, alam nyo naman, ang vote buying, siyempre, pag ang kandidato namili ng boto, gusto niyang siguraduhin na Yes. meron siyang makukuha doon sa kanyang ginastos. Mm-mm. At yung iba, ang pamamaraan nga raw, may bibili, tas may down payment at may balanse kung mapatunayan Mm. na talagang binoto yung kandidato. So, pasisilip at alam nyo naman yung dati, yung nung manual pa, yung kadena na tinatawag, yung lansadera, Mm-mm. kung saan may yung totoong balota na ilalabas at may naihuhulog na Oo. ibang balota. Yun ang ipapakita mo para makuha mo yung balanse ng Mm-mm. bayad ng pinangakong bayad sa iyo, no? At doon lang kasi talaga nagiging effective yung vote buying. Kung sigurado yung mga kandidato na mapapanalo sila kasi maaari ding hindi sila sigurado na mananalo pag hindi nila alam kung sino yung iboboto nung nung botante. Pero gusto ko lang emphasize yung kaya nga international human rights nga recognize yung secrecy of the vote. Kaya siya tinaguri ang one of the section Article 21 ng UDHR. 'Di ba? Section 25 ng ICCPR, secrecy of the ballot kasi hindi dapat nakikita yung balota precisely to address problems of threat and intimidation. At bakit pumasok yung threat and intimidation sa aking kwan? Yung vote buying pinag-uusapan natin. Alam nyo, effective ang vote buying kung may kalakip na threat and intimidation. Dahil gusto ng mga bumili ng boto na magiging epektibo yung kanilang kwan. So, ito, mapayapang pamimili ng boto. Pag hindi nyo sinunod, pwede kaming maging violente. So, Mm-mm. ganun talaga kahalang ang bituka, tingin ko, ng mga pwedeng bumibili ng boto kasi hanggang pananakot pwede nilang puntahan yan. Pero tulad po ng lahat ng ipinaglalaban natin, magiging successful lang yan kung ang karamihan ng ordinaryong Pilipino ay makaisip ng paraan na sama-samang babaguhin. Siguro yung sunod kong tanong, tinanong ko nga rin kay former Commissioner Louie, malalaman ba talaga kung binoto mo o hindi yung nagbayad sa'yo? Napakagandang question, Doc Pai. So, in fact, sa mga nag-aaral ng vote buying, isa to sa pinakamalaking question no, yung monitoring ng compliance, no? Kasi pagka minomodel, no, parang tinitignan na yung vote seller and vote buyer, no, para mag-work 'yon, para ma-reinforce din yung behavior on both the buyer and the seller, it has to work. And the assumption ay may mechanism para makapag-comply, para ma-monitor yung vote, no? Lalo pa sa context ng automated elections kasi dati mas pwedeng yung mga carbon copy, no? Yung mga I think traditionally yan pa din yung nai-imagine natin na pamamaraan. Pero yung mga emerging na pag-aaral ngayon, lumalabas na isa sa pinakamahalagang aspeto ng vote buying is that una, hindi siya nangyayari na parang a one-off relationship mula between the vote buyer and the seller, no? Part siya ng broader na dependent relationship ng isang politiko at saka yung komunidad kung saan nagaganap yung vote buying, no? Um, so hindi parang if yung mga na-encounter natin sa balita na lumalabas na
parang sa araw ng eleksyon, may mga nakatambay sa labas ng mga presinto o mga eskwelahan, no? Napakaliit na porsyento lang yan ng vote buying, no? Malaki sa transactions ng vote buying nangyayari doon sa before the elections at yun yung reliant siya doon sa relationship, broader relationship ng mga botante at saka ng mga politiko. In fact, very important to point out na yung vote buying dahil nasa konteksto siya ng relationship and ito yung tinatawag nating patronage or iba clientelistic na relationship. Ano siya hindi siya out of the ordinary dun sa relationship ng politiko at saka nung binibilihan yung boto kasi meron silang mahabang relationship na may exchange sila ng goods na nagbibigay ng pagkain, nagbibigay ng t-shirt. And then sa election, edi part lang siya ng long list ng mga binibigay for the longest time. No? So may pagbibigay ng pera. Why is that important? It's important because sa mga pag-aaral din, lumalabas na, halimbawa sa pag-aaral ng mga scholars kagaya ni Ceci Cruz, na um, yung um, kapag ikaw ay part ng isang mas malaking komunidad na medyo strong yung social ties nyo, magkakakilala kayo, magkakapitbahay kayo, medyo tight yung networks nyo, no? And mas mataas yung compliance sa vote buying, no? Hindi dahil parang may physically na kayang i-monitor yung votes, pero socially mas madaling i-monitor yung compliance sa vote buying kasi mas magkakilala kayo, no? Merong deep na social ties, no? Pwede din dahil din yung pagbili ng boto so halimbawa may mga medyo sophisticated na mga pag-aaral na nag-estimate sila na 70% ng vote buying group-based vote buying rather than retail o sa isa, no? And because of that, kung majority ay group-based, importante 'yon kasi ibig sabihin nun ay kailangan ko lang malaman nanalo ba ako sa barangay na to o hindi. Kapag Yeah. natalo ako, alam ko yung binigay kong pera dito sa barangay na to. So I know more or less kung binoto ko ng barangay o hindi. And mapapunish ko sila. So pwedeng hindi ko mapunish individually yung hindi bumoto sa akin na kumuha ng pera ko, pero mapapunish ko yung buong barangay as a collective kasi hindi nila ako binoto despite accepting my money. Yeah. So yun yung isa sa mga lumalabas na dahilan kung papaano na monitor yung compliance doon sa vote buying. Pero aside from external, yung isa sa pinaka ito hindi na sa vote of the poor nung 2016 kasi vote of the poor. 2019 gumawa naman din kami ng pag-aaral yung money politics in the Philippines, no. Pinangungunahan naman to ni Allen Hicken. Nag-feel din ako. Interesting na may intrinsic motivation din sa part ng mga nagbebenta ng boto kung paano nag-uma-under yung compliance mechanism. Kasi para sa kanila, yung pagbebenta ng boto is bad. That's clear to them. It's anti-social activity. It's a pact with the devil, sabi nga ng mga kababayan natin na na-interview namin. And because of that, anong klaseng tao ka kung mismong yung demonyo ay tatrahidorin mo? Angel ang tawag. Okay. So sabi nila, I've made parang may masama na akong ginawa kinumit ko na tapos tatrahidorin ko siya, parang that makes me to their mind that makes me an Worse than the evil devil. person. So kaya I might as well just deliver the votes for that person, 'di ba? Kasi honor yung nakatay. So somehow medyo confusing 'yon kasi honor ng tao pero lumalabas na pinapahalagahan niya that I've committed myself to delivering the vote and I will vote on election day. Ganda, no? Honor among thieves, ganong konsepto. Yeah, perfect, Kiko. Honor amongst thieves, yeah. Oo. Ganda, no? Ang ganda kasi ang nagiging malinaw, nabanggit din ni Commissioner, yung kultura. No? May kultura na tayo ng eleksyon na mukhang hindi maganda. At hindi lang yan sa vote buying, of course. Maliit yan na hindi maliit, malaking bagay. Pero marami pang iba, 'di ba? Yung kultura na dahil popular, iboboto mo ano naman ang relasyon ng kanyang
kagalingan sa radyo o sa TV o sa ano dun sa kakayanan niyang gumawa ng batas kung senador ang iyong ibinoboto, no? At personalidad, 'di ba? Ah, minsan nga pogi pogi lang ang ang kanyang qualification, nagiging senador na siya, 'di ba? Dahil nagwapuhan yung mga tao sa kanya. Ang pangit, 'di ba? Nung ganong klaseng kultura. At kausap namin ni Kiko yung nung isang araw yung ilan naming talagang marunong na political masama bang term yung operator yung mga political maayos to Campaign kasi yung staff. mga party Ganun. campaign staff yung mga Oo. gusto ko yung mga kandidato at partido na kanilang ano mukhang maaayos yung party list pero sabi nga nila, hindi naman sa masisino o malalaman, no, kung sino ang bumoto, hindi. Pero kawawa, may collective na parang kawawa yung nagbigay ng pera kung hindi niya maibalik yon at kilala rin nila yon, tao rin yon sa kanila, part ng community, kaya ayaw rin naman makawawa yon. Tapos, yun na nga, kung matukoy yung barangay, ay baka balikan yung barangay nung na-elect later, di bibigyan ng tulong, di bibigyan ng ayuda, no? Kaya nga napag-usapan yung sinasabing tanggapin pero wag iboto, iboto pa rin ang konsyensya. Parang mahirap kung ganun yung kultura. Ang akin lang, parang ang naisip ko lang talagang solusyon. Pwede pa rin yun, pero hindi pwedeng pa isa-isa eh. Kailangan marami. Kasi kung marami yung tumanggap, tapos konsyensya pa rin ang iboto, mas mahirap pang malaman kung sino yon. At ang hirap naman kung 9 out of your 10 barangays ay paparusahan mo. Di ba? Baka naghahanap kasi kami ng ano yung advice against vote buying. Malawak yan, mahabang laban. Hindi naman tayo natatakot sa mahabang laban. Actually po, merong isang napaka-interesting pero na-study din. Pero ano pa parang kailangan pa nating aralin ng mabuti. Pero to me, napaka-interesting na yung kanilang ginawa ay kinumpara nila yung mga tao na sinabihan nila na okay, yun nga, yung standard na medyo na-popularize ng Catholic Church, no? At tanggapin mo yung pera pero bumoto ka ayon sa yung konsensya. At Mm-mm. saka meron silang mga sinabihan na pinapirma nila ng promise, no? You make a promise to yourself na hindi mo ibebenta yung Mm-mm. boto mo. Mm-mm. And napaka-interesting na slightly, actually nag-work yung mga gumawa ng promise sa sarili nila. Mm. Baka nga dapat baguhin natin yung narrative na Yeah. pinapakalat natin. Baka dapat what we what we promote is that wag mong tanggapin ng pera, bumoto ka sa konsensya mo, wag mo ibenta yung karapatan mo. Mm-mm. It sounds so elitist and sounds so middle class, but apparently, Mm-mm. there's a bit Mm-mm. of evidence. Actually, Parang, eh, yeah. super Nabasa ko rin interesting yung yun study. actually eh. Go ahead, Kiko. Yeah. Sorry. Oh, super interesting kasi ano eh, parang Cleve, ewan ko kung baka mainis si Doc Guy, pero ewan ko kung nakita ko yung parang tweet ba yun ni recently Cardinal Ambo David, di ba? Na parang kinuwento niya yung oath na sinusumpa ng mga cardinal pag Ah, pipiliin nila yung Santo Papa. Meron something to the effect na I swear before God na yung iboboto ko ay yung sa tingin ko ang pinakanararapat na maging Santo Papa. Tapos sinabi niya, imagine kung lahat ng Pilipino yun yung gagawin, di ba? Na parang, at saka, napaisip din ako, actually, medyo related, bagamat baka tangentially lang. May datos ba kayo or may insight ba kayo kung saan ginagastos ng mga botante yung pera para sa vote buying? Kasi naintriga ako dun sa punto ng dead money na I think yung mental image natin ng mga nagpapabili ng boto, parang ginagasta nila sa mga pang-araw-araw na pangangailangan or parang expenditure smoothing ba yun na parang kung merong biglang krisis sa pamilya, baka doon nila igagastos. Pero apparently meron din mga tao na yung nilalagay nila sa sa sugal, bisyo, whatever. So, yun, parang by and large, may idea ba tayo kung saan nila ginagastos yung perang yun? dun sa 2016 na pag-aaral, wala na akong alam pa na mas recent pero dun Recent. sa 2016 na pag-aaral,
primarily ay food yung and if I remember it correctly, parang 70% ay sa food ginagamit. And then the rest medyo maliliit na iba-iba yung nagagamitan. Batay naman sa mga ano to, observation ng mga political operators na meron talagang mga lugar din na yung mismong local na mga retailers halimbawa, pinaghahandaan nila yung araw ng eleksyon kasi alam nilang may extra cash yung mga tao on the ground. So parang mga small appliance store, Yes. mga small na mga cellphone shops, ganyan na parang okay, meron akong ni-ready na more 1,000 more units kasi alam ko na bibili yung mga tao ng cellphone on election day. So parang yun yung isang isang konteksto, no. And in fact, related din here, I think, para maka-make sense din, is that yung pinaka sa imagination din natin, yung pinaka popular na version ng vote buying is of course cash, no? Pera, no? Pero dun sa 2016 study, mas marami actually yung tumanggap ng pagkain as a form of direct. So napaka-interesting nun kasi yung pera, most of those who accepted it are use it for food, right? And then yun namang mga tumanggap ng other than cash, the biggest type naman na tinanggap nila is also food, 'di ba? So I guess ano naman medyo nagtatay well, no, na although as you pointed out, may mga iba't iba pa ding rason, no, at yun nga merong iba na dead money siya and therefore hindi pwedeng ipakain sa pamilya. I also want to para go back dun sa yung sinasabi natin na we might need na mag-promote ng bagong narrative or kasi 'di ba bilang din mga nag-aaral ng lipunan, hindi naman tayo convinced na 100% material lang yung motibasyon ng mga tao. So I think baka ngayon nga may reflection tayo na baka corrosive din talaga sa mindset ng ating mga botante kapag sinasabi nating tanggapin mo na lang, 'di ba? Parang walang fighting, parang hindi nag-attempt na mag-fight back 'di ba? So baka trabaho nga ngayon na kailangan nating mahirap man, masasabihan mang elitista to fight back na hindi, no? I think mali na kung meron mang isang bagay na mahalaga para sa mga Pilipino for the longest time and always, 'di ba, curious yung mga nagsisurvey sa atin, mahalaga sa kanila yung demokrasya sa karapatan bumoto Baka kayang i-root there na hindi, karapatan mo to bumoto. Kaya mo yan. You can say no. Pero parang as a classic na pol sci person din, malaki din yung pagtingin ko doon sa burden ng state and government doon sa role nila kung paano natin mababawasan yung vote buying. Kasi parang kung i-contextualize natin yung sagot ng mga botante, dumadagsa kasi yung pera sa kanilang barangay. May supply So I think malaking role, 'di ba? Parang bakit may ganyang supply? Tas ang dami-dami nating batas, may anti-money laundering and all, and it takes ang daming movement para makapaglabas ng ganyang pera. Halimbawa, isang probinsya gumagastos ang isang politiko ng 1 bilyon, and to be able to mobilize that amount of money, ang daming involved na tao doon. So it's impossible na this is not done in secret So so the problem is that patay din yung ating mga institusyon if not sila mismo yung co-opted na hinahayaan yung pagbuhos ng pera. And by then, so parang to me, by the time na bumubuhos na yung pera sa mga komunidad, mahirap na, parang half of the battle is lost, 'di ba? Na nandiyan na yung pera, ang hirap-hirap niyang tanggihan sa mga kababayan natin. And yun lang, yung pagbuhos ngayon ng ayuda na ginagamit ng mga naka-incumbent, 'di ba? Grabe. Halimbawa sa paparating namin, ito po lalabas ng Tuesday, yung aming survey for this halalan 2025, 6 in 10 na mga kababayan natin nagsasabi na nakatanggap sila ng ayuda within the past 3 weeks. Siyempre. 3 weeks. Okay. Past 3 weeks lang yung time period. That's a lot of money. In comparison, I think when we started tracking this nung March, parang 4 out of 10, and then by September it became 5 out of 10 and then 6 out. So
that's ang dami na nakakatanggap ng ayuda, and we know how it works, no, na ginagamit talaga for patronage. May mga videos kamakailan lang na lumabas na isang local politicians, 'di ba, na pinagmamalaki niya na yung akap na palaki niya, no, isa sa mga Mhm. form ng ayuda Mm-mm. na doble niya para sa mga kababayan niya, and ang hinihingi niya lang ay a little thank you daw on election day. Oh, so yun. Alam mo, Clive, gusto ko lang balikan na interesante talaga ako na simulang usapan lang ito, no? Kung ano talaga yung pwede nating parang sabihin sa mga Yeah. tao tungkol dyan. Sa akin, ang sabi din ng aming community leaders dun sa organisasyon kong Isahang Likhaan, ito galing rin sa mahihirap to at hanggang ngayon nando sila sa mahihirap na komunidad. Pero ang sabi nila, ayaw nga daw nila ng mensahe na parang tanggapin kasi ang sinasabi na lang nila yung ikabubuti mo ng 1 linggo o 3 araw, pagdurusaan naman natin ng 3 taon, no? Kaya pag-isipan rin yon, no? So, okay din sa akin yon. I think dahil yung sa ayuda budget ay yung ayuda ay talagang nagiging issue kasi isa na namang paraan yan sa tingin ko, no, ng vote buying. Lalo na kung the last 3 weeks parang natutunan natin kay Commissioner Louie na may pagkaano na yan, bawal na yan actually kung campaign Tama. period na. So, dapat rin nating sabihin yung ayuda, hindi mo dapat tignan yan na parang grateful ka. Diba? Parang parang grateful ka sa refrigerator mo dahil malamig tubig mo. Trabaho niya yun, di ba? Ganun. Hindi naman ako nagbubukas ng refrigerator. Pag ininom ko, nagpapalakpak ako sa ref ko. Ang galing. Hindi naman ganun, no? Trabaho talaga ng gobyerno magbigay ng ayuda, di ba? At yun pa, dali natin yung ganong pananaw ng tao sa ayuda. Kung kaya nilang tignan yung pera na binibigay ng politiko, sa totoo lang, akin yan, di alalahanin rin na yung ayuda, kinita na yan ng tao, taxes mo rin yan, no? Ang pumapasok sa isip ko na napakaganda, bago tayo tumuloy sa survey, dahil alam kong may Mhm. oras ka rin, Clive, at siguro yung nakikinig rin sa atin nagagalit na sa kadaldalan ko. Pero Ah, ang nakuha ko ngayon na napakaganda, no, yung hindi lang yung yung mismong akto yung act ng vote buying or selling, pero kailangan na natin talagang pag-usapan yung kultura natin around elections at ano yung pwedeng ibang maging pananaw at kwento ng taong bayan tungkol sa bagay na yan, no. Kiko, okay ka na Yun, rin ba? madagdag ko lang very quickly po bago survey na yung pag-uusapan. Kasi pag survey na parang wala, yan na lang ang focus ko. Pero yung, alala ko kasi may study din atang ginawa yung ASOG. I think, nilook up ko lang ngayon, parang 2018 ata, Canare et al. Yung citation na nakasulat. Na parang, I think yung ginawa nila, yung isang tinanong Dr. nila, Mendon. yung mga tumanggap ng alok, iba ba yung naging boto nila sa mga hindi tumanggap, 'di ba? So parang kumbaga sa mga naalokan ng vote buying, yung mga tumanggap, I think yung finding nila, yung mga tumanggap, 60% yung bumoto dun sa nag-alok. Yung mga hindi tumanggap, mga 40%. So parang kung I think if you calculate it that way, parang 50% tumataas yung chance na iboboto mo yung nag-alok sa'yo pag tinanggap mo yung boto niya, di ba? So parang ever since na nabasa ko yun, parang yung pag-iisip ko sa vote, yung sa vote buying kasi, parang um, parang kung may nanliligaw sa'yo, tapos nilibre ka niya, di ba gagwapo talaga yung taong yun, di ba? Or gaganda yung taong yun, di ba? So parang kung gusto mong medyo patas at fair yung assessment natin sa nanliligaw sa atin, baka huwag muna tayong magpalibre para tingnan muna natin kung talaga bang gwapo o maganda yung mga yung nanliligaw sa atin before making the decision na sige, tuloy natin to, 'di ba? So baka ganun din yung iniisip kong pwedeng naratibo sa vote buying, no? Na pag may tinanggap tayo, parang gustuhin man natin o hindi naman perpekto yung konsensya natin, 'di ba? At saka mahihirapan tayong magpasya ng malinaw, maayos kung meron tayong tinanggap. So kung mahalaga sa atin na yun nga, kung mahalaga sa atin na yung pipiliin natin sa eleksyon ay yung taong yun talaga na feeling natin nararapat sa posisyon na yun, parang nagiging parang interference yung
tinatanggap natin. So, yun, in terms of narrative, baka pwede rin yun. Alam mo, Kiko, hindi ito tungkol sa ano yung point ko. Pero magiging tungkol sa point ko ito kasi gusto ko lang sabihan sa mga karamihan kababaihan na bata doon, no. Kahit naman nilibre kayo nung kadate nyo, walang katapat dapat yun, ha? Kasi Kiko naman, baka akala ng mga, binabaka ko yung mga ganyang kaisipan kasi minsan yan nagsisimula ang sexual harassment and violence sa mga True, ganyan. of course po, of Oo. course. Pero Pero agree ako sa'yo, yeah, kung hindi mo type, wag ka nang magpalibre, di ba? Pero kahit naman date lang, tapos tumanggap ka, walang katapat yun, ha? Kasi yung totoo naman. ibang masyadong maparaan mag-gimmick at ano ng mga men, hindi naman nila lahat kasi marami namang maayos na men. Pero yung ibang ano, medyo buwiset, akala nila pag nalibre na nila yung date nila, may kapalit na kaagad yun. Ano yun, di ba? Ang mura naman. Yeah. Hamburger Tama lang. naman, tama naman. Okay, sige. Very Ah, correct, very correct. sino ang unang magtatanong kay Clips tungkol sa survey? Ikaw ba o ako? Ayan, sino na yung mananalo? Well, yung pinakahuli namin ay this is around 1,900 respondents nationwide survey, no. I think ano naman, walang surprises, I think. And then may mga konting hopes tayo, no. So, yung mostly mga galing sa alyansa ni Marcos, so Erwin Tulfo, for example, Pia, Lito Lapid, uh, and others, no. And then I think the biggest changes ay tumaas yung dalawang re-electionists na Duterte aligned candidates would be Senator Bongo and Senator Bato de la Rosa, and then kumakapit pa din, no, si dating Senador Bam Aquino and Kiko Pangilinan in the WR numero survey, no. So mostly dominated by admin, two Duterte aligned candidates, and then two na from the opposition, and then if you count Ben Tulfo's independent, edi pwede, no. Pero grabe, no, tatlong Tulfo. Reunion sila doon sa Senado. Mukha namang dalawa yung makakapasok na Tulfo. So, yeah, yun yung aming result so far. Yeah, happy to respond kung may mga questions about Okay. the Senate So, survey. siguro ako one horse race question lang tapos baka dun na sa ano parang survey integrity chuchu na lang. Pero siguro ano kasi Clive, yung isang naratibo na umiikot is ano pagkatapos ng arrest ng ICC, lumakas yung suporta sa mga hindi lang kina Senator Go at Senator De La Rosa pero sa ibang miyembro ng PDP slate, no? So parang may ibang survey sinasabi nila viable si Philip Salvador, yung iba naman si Marcoleta. And then isang development pa is may mga kandidato sa alyansa na nagpa-endorse kay VP Sara Duterte, no? So sa tingin base sa mga nakikita mo, nagkaroon ba ng effect yung ganun bukod kay bukod kay Bato and Bongo, parang yung bump ni Duterte may iba pa bang naapektuhan doon? Yeah, I think actually evident, no, yung bump, no, ng Duterte, no, after nung arrest, no, kasi ito halimbawa this was after the arrest yung fieldwork dates nito. So halimbawa yung mga nasa upper tier kagaya ni Bongo, hindi naman na siya dapat number one, di ba? Si Erwin Tulfo medyo malayo siya from the rest, no, pero sa amin halimbawa tied na siya with Erwin Tulfo. In other survey firms, in fact mas clear na number one siya, no. So tapos si Bato dapat nasa lower end na siya, di ba? Pero bumalik ulit siya sa upper six din, no? So may effect dun sa upper tier. Pero dun din sa lower tier, halimbawa, people like Philip Salvador, and then the same with others, no? Marcoleta, all of them actually, nagkaroon ng bump, no, doon sa kanilang vote, no? Pero I guess the question is that yung momentum ba nila is that enough, no, para i-change yung results, kasi despite the increases, medyo malayo kasi yung starting point nila, 'di ba? Um
But of course, the worry is that medyo ano nagko-consolidate yung Duterte votes, no, yung Duterte constituency. In fact, kalalabas lang din namin, no, nilabas namin yung breakdown by area nung parang top candidates ng by area. And grabe because if you look at Metro Manila, Luzon, Visayas, more or less they mirror each other's preferences, no? Save for one or two people. But Mindanao has a completely different top 12, no? It's really all the Duterte, no? In fact, sa nilabas namin, no, one's Bongo, number two is Bato, number three is Jimmy Bondo, who is very, a bit really far sa national level, no? So may consolidation, I think, ng mga Duterte voters, no? Pero yun nga, the question is, will it be enough, no, to change the outcome on May 12? Hopefully hindi. Ako na, Kiko ha. Si Kiko Mm. kasi mas ano yan involved yan sa kampanya ng isang tao na itago natin sa pangalang Aquino. Isa pang tao na itatago natin sa pangalang never mind. Di pa sa Okay. tao party list yun. Pero anyway. Sige. Kasi yun nga siguro ang tanong ko, Clive, kung hindi ko gusto yung survey results mo. Hindi ko naman sinasabing hindi ko gusto. Sinasabi ko lang kung hindi ko gusto yung sinasabi mo, bakit pa rin ako dapat maniwala sa iyo? Yan yung madalas kasi pag yung mga Pilipino, pag nakakita sila ng survey results, either gusto nila, paniniwalaan nila na hindi naman pala dapat nila paniwalaan yung survey na yon, or hindi nila gusto, yung pala dapat pa rin nilang tanggapin, di ba? So itatanong ko sa iyo, hindi ko gusto yung resulta niyang WR numero na yan. Bakit ko pa rin dapat tanggapin na datos yan na maayos? Paano mo sasagutin yung tanong kong yun? Yes. Well, ako din hindi ko gusto eh. Parehas lang pala tayo. Ah, I think una usual kasi lagi po tong natatanong, no. Marami kaming iniikot halimbawa ng mga universities. And una lagi kong sinasabi na I think napaka gusto ko na very healthy, I think, na medyo nagtatanong yung ating mga kababayan kapag binibigyan sila ng survey results, 'di ba? Hindi input output na, 'di ba? Na ito yung mananalo, ito iboboto nyo. Hindi ganoon, no? May mga tanong sila. At mahalaga 'yon, I think, para sa una ay point out natin kung bakit kailangan na hindi lang basta nila tignan kung ano yung laman ng survey results, no, pero papaano din ginagawa yung survey, no. Medyo big ask, no, na hilingin sa ating mga kababayan na dapat aralin niyo yung methodology, 'di ba, kung paano isinagawa, no. So I think ibang usapan pa yon, pero may yung ang pinaka basic na lang na sinasabi ko ay tignan niyo yung mga iba't ibang survey at pagkumparahin niyo. 'Di ba? Tingin ko pwede nyong gamiting batayan 'yon at tignan nyo may mga iba ba na sobrang kakaiba yung results nila. Baka dapat mas malalim yung tanong mo kung yan ba ay katiwa-tiwala na survey results. Kasi marami sa mga nagsasagawa ng survey, halos same naman yung pamamaraan, no? Kaya in fact, medyo magkakaparehas na din yung nakukuha na resulta. And then, but of course, syempre, pinapaliwanag pa din natin yung pamamaraan, no, na ang survey, ang election surveys, no, ay scientific na pamamaraan na ginagawa, kagaya ng kung paano nako-compute ang employment rate, no? 'Di ba? Yan po ay galing sa labor force survey, no? Inflation rate galing sa isang survey. Mainit lang yung dugo natin sa survey kasi may kinalaman to sa pagboto natin. And that's understandable, 'di ba? Mabuti na 'yon kaysa bulag lang tayo, no? And then lastly, usually I respond din na pero hindi dapat bilang isang nagsa-survey, malinaw sa akin at pinopromote ko sa iba na hindi dapat maging batayan ng boto nyo ang survey results. No? In fact, may favorite akong question tinatanong sa amin, no? Paano namin malalaman kung tama o totoo yung survey nyo dyan sa WR numero? At ang lagi ko pong sabi, I think ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit totoo yung aming survey. And then I proceed to discussing the nitty-gritty of the methodology. Pero hindi pwedeng maging batayan ng tama ang mga surveys. Ang tama, ang batayan niyan ay yung iyong sariling batayan, no? Yung sarili mong criteria, no? Sabi ko, hindi dapat madaan sa and then pinapaliwanag natin na 'di ba?
hindi popularity contest, no? Pero guide ito dahil yung survey, unfortunately, kapag bumoboto tayo, may ibang boboto. Kaya, bagamat hindi siya batayan ng tama, no? Batayan to ng maaari ay makatulong sa iyo gumawa pa ng ibang klaseng konsiderasyon sa iyong iboboto, no? Kasi hindi lang ikaw yung boboto boboto yung iba no? So tingin mo anong boto ng iba, right? So halimbawa, 'di ba? Merong mga nasa ilalim ng Magic 12 na gusto mong pataasin. Anong kailangan mong gawin ngayon? Makakatulong yun yung survey, no, para maging mas strategic ka sa iyong pagboto. So Yun din ang iniisip ko, Clive, na ang sinasabi ko rin naman, di ba? Ang survey, litrato yan ng isang partikular na panahon. Kaya hindi mo pwedeng isuko yung kandidato mo eh. Kasi maaring nagbago ang isang bagay. At nangyayari yan, di ba? Sabi mo nga, sa loob ng 2 linggo, nagbago yung ilang resulta, di ba? Kaya sa akin, tama ka konsensya pa rin, 'di ba? Magpapadala lang dun sa survey na ay, hindi ko na iboboto to dahil mababa pala siya. Hindi na ako boboto kasi hindi mananalo yung mga gusto ko, 'di ba? At para lang sa kabutihan ng ating guest na pagkabait-bait na binigyan tayo ng oras. Wala akong binabayaran dito sa amin, pati kami ho. Ay, makakakuha ka ng libreng cup. ay, Padala namin sa'yo. wow. Eh, pwede ba? Huwag niyo naman kagalitan yung mga surveys, naglalabas ng survey, no? Kung ayaw nila ang result, no? Kasi minsan grabe rin ang ating politika ng parang away na lang ng away. Pati yung mga gumagawa ng lehitimong survey, ayaw lang yung maging resulta nagagalit tuloy, no? Yung mga tao. So, hindi yon, no? At never ko rin narinig ang isang tunay na scientific na survey na nagsabing, therefore, you should vote for these people just because they are on top, no? Kiko, may tanong ka ba bago natin pasalamatan ng ating guest? Siguro yung point lang po na pwede naman tayong magalit sa survey pero parang hindi pwede na yun, parang magagalit ako pag nakita ko yung result, no? Kasi parang garbage in, garbage out naman yan, di ba? Kung magagalit ka sa survey, parang dapat sa pagpaliwanag pa lang ng methodology niya, magagalit ka na. Although, syempre, na-appreciate ko naman sa media, medyo konti na lang yung espasyo para sa methodology. Pero yun po, parang agree naman, no? Na um, very strange yung appreciation natin sa surveys na yung iba ginagamit nila as bandwagoning na I think agree naman tayong lahat mali yun. Yung iba ginagamit bilang parang paggawa ng strategy na mahirap din naman gawin sa eleksyon. Yung iba parang pang-update lang, ito yung nangyayari. Pero sana hindi mawala yung public good na yun kahit na napaka mainit yung pagpatikos minsan sa mga lehitimong survey firms. Para sa akin at least, mahalaga na tuloy pa rin yung mga ganong trabaho. Thank you, Kiko, for raising that. And kaya kami sa WR numero, actually, naniniwala kami syempre na kumbaga, yung crisis ng pagtitiwala ng mga kababayan natin sa survey ay hindi naman siya nalalayo or different doon sa, I think, overall broader challenge natin na medyo may distrust, skepticism sa science, di ba? Um, sa mga institutions, sa universities, no, sa mga educated, sa mga researchers natin, no. Kaya I think kung meron man kaming bagong ginagawa at sana ito mahirap na trabaho pero I'm very proud of it is that napanganak kasi yung WR numero, hindi po kagaya ng aming mga predecessors na, SWS and Pulse Asia. Sa ibang panahon kami pinanganak. At ito yung panahon na merong distrust yung mga tao sa ganitong classic activity. Kaya malaki yung investment namin dun sa public engagement, no? So makita nyo po sa social media namin, nasa TikTok pa kami, gumagawa talaga kami ng pamamaraan na ilapit sa kanila in very visual terms, video, paano ba ginagawa yung survey, paano ba nakakapili ng mga kakausapin. So I think, so parang what I want to say is that tingin namin bago yung challenge para sa mga polling organizations ngayon. Hindi natin kaya yung before na we just rest on the assumption na this is done scientifically, pakinggan nyo kami, you better listen to us, no? I think the approach now is that we have to justify and defend our value, no, sa ating mga kababayan, and hopefully ma-resolve natin yung usapin na yon by being close to them and by making our numbers, yung issues na nilalabas natin ng survey, mas relevant dun sa pang-araw-araw na
pinag-iisipan ng mga kababayan natin. Siguro huling mensahe na lang dahil malapit na, boboto na tayo. Ano ang inyong mensahe sa ating mga botante at this time? O siguro mag-hire tayo ng ating mga empleyado. Unang-una yung kung sino yung makakagawa ng trabaho doon sa posisyon na na na, na kung saan tayo nag-hire ng trabahador dapat angkop no yung kanilang kakayahan. Ah, Yun, at wala tayong posisyon na ang kakayahang kailangan pagsayaw at pagkanta, no? Unang-una yun. Ang pangalawa, magmatsyag tayo, maging bahagi siguro sa 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 pag, pag pag-discharge ng responsibility para maging mataas ang maging integridad ng ating eleksyon. Ang huli siguro more than the results, more than those who would actually be declared winner. Ang gusto nating malaman ay mapanitili siguro yung maaaring nawawala ng tiwala ng taong bayan sa proseso ng eleksyon. Kasi pag medyo hindi eleksyon ang ating nakikitang primary ng pamamaraan ng pagbabago, yung mga ibang option medyo madugo ng konti, no? Ngunit hindi imposible 'yon kung hindi mag-work ang ating electoral process. So let's help promote the integrity of the electoral process. Ayan, so talagang napakaswerte natin today, Doc Guy, na dalawang sobrang bigating guests yung nakausap natin, si Commissioner Gia at saka si Cleve mula sa WR numero. So, parang buo yung ano, 'di ba? Buo yung pagtingin natin, 'di ba? Yung struktura ng vote buying, ano yung mga patakaran, ano yung mga batas tungkol dito, ano yung mga sistema, tsaka yung ugali din ng ano, mismong mga botante tungo sa vote buying na bagamat tama naman yung ibang impression natin na maraming tumatanggap ng ganitong vote buying dahil nangangailangan sila. Hindi naman pare-pareho yung mga rason kung bakit nakikilahok yung mga tao sa ganitong practice kung nakikilahok man sila dito. So I think sana ano naging mas buo sana yung pagtingin natin sa phenomenon na ito, no, na hindi lang yung caricature natin ng bobotante yung may iwan sa mga utak natin kasi talagang komplikado talaga ang lahat ng tao. Minsan bobo nga, pati kami ni Doc, or at least ako, Doc, ay minsan bobo din ako. Pero ayun, sana maging mas buo yung pagtingin natin sa kapwa nating Pilipino. Alam mo, Kiko, may tsorya ako dyan eh. Matagal ko ng tsorya yan eh. Kung gaano ka ka-intelihente, kung gaano kataas yung IQ mo, ganun ka rin kabobo minsan. Ganun ka rin kabobo, ganun kabobo yung SQ mo, di ba? Okay. Mm. Ako rin nagpapasalamat sa ating dalawang naging guest. Talagang tama ka, Kiko, napakahusay, napakabigatin ng ating mga guest. Sila ay nagbigay ng magandang payo para sa eleksyon. Hindi lang yung darating, pero ano pa yung gagawin natin para tunay na maging paraan tungo sa demokrasya ang ating mga eleksyon, no? Pero dahil ilang tulog na lang eleksyon na, mahalaga din, I think, sasabihin ko para kay Kiko, para sa akin, para lahat sa amin sa Tindig Pilipinas, na simulan ng magpasalamat sa mga COMELEC workers at lalong-lalo na sa ating mga teachers. No, na ito sila ang talagang bayani sa mga panahon na to at aming pinaaabot sa kanila ang aming pagpasasalamat at suporta at nananawagan rin kami sa taong bayan na tulungan sila para magkaroon sila tayo ng peaceful election. Vote your conscience para ito rin ay tinatawag nating free and fair election, no? Napakahalaga sa ating demokrasya nito at sa buong taong bayan, sana naman yung pagboto nyo ay hindi mahirap, maging madali, hindi kayo malalagay sa peligro. Pero kung sakali man
nandun kayo sa sitwasyon na kailangan nyo pang ipaglaban ang batayan yung karapatan, ingat-ingat lang po at sana ay maging maayos rin talaga ang inyong kalagayan. Yun na lang po, no? At ang last natin ay we are on Facebook. We please see us on YouTube. Paki-like, paki-share. Tumataas na ang dami ng nanonood sa amin. Steady daw ang increase, so thank you. At sabi namin palagi, agree with us, disagree with us. Please send us the comments. We love it pag nag-disagree. Pati mga troll, okay lang sa amin yan. Basta malaya kayo magsalita. Pero hindi kayo kasama sa mabuting usapan. Sorry kayo. Pero kung sino man lang dyan, kahit nag-agree kayo o hindi, we love you all.